Good day everyone! Here's the summary of my second week of on-the-job training experience at the Construction and Development Corporation. So let's start! So for the day 6 of my on-the-job training, ay in-approach ako ni Ma'am Marge, isang accounting staff, dahil may ipapadata encode siya sa akin. Ang ipapadata encode niya sa akin ay yung payroll period ng mga employees from May 26 to June 10 at from June 11 to June 25. Bale, dalawang payroll period siya. Meron naman na siyang existing Excel file, bali need ko na lang siyang lagyan ng data. So ang instruction sa akin ni Ma'am Marge ay kung may changes sa sahod or may nadagdag na new employee, ay lagyan ko na lang siya ng palatandaan. So ang nilagay ko nga palang palatandaan ay yellow markings sa table mismo. So ang ilalagay ko sa Excel file ay yung days na pumasok yung mga employees. And mako-compute na yung days na pumasok sila times dun sa daily rate nila. And yung deductions for minutes late or yung tinatawag na tardiness. Bale, 212 employees pala yung nilagyan ko ng data. And after ko siya matapos ay may additional data encoding na naman for employee deduction sa mga benefits ng employees like SSS, PhilHealth at yung HDMF or yung pag-ibig. So natapos ko siya bandang 1 PM. And also disclaimer lang, sorry hindi ko siya maipapakita since confidential siya at hindi siya pwedeng ilabas dahil payroll siya ng company. So after nun ay may pinagawa naman sa akin si Ma'am MC, yung HR officer, na ilagay sa Excel file yung leave monitoring ng mga employees. So ganito kakapal yung leave form at yung mga need kong i-check at i-encode bawat leaves ng mga employees. Ito. Yan. So, bale, nasa Excel file na rin naman siya, na divided siya into 3 leave categories. So, yung birthday leave, vacation leave, at yung sick leave. So, bale, meron lang 5 leaves per vacation leave at sick leave. So, pag lumagpas na siya ng 5, ay mapupunta na siya sa unpaid leave. Also, yung bawat leave pala ng mga employees ay may reason dun sa leave form. And need ko rin siyang ilagay doon sa Excel file. So kapag lagpas na yung leave nila, ay nilalagyan ko na rin siya ng palatandaan na red. At kapag may mga hindi pa na-approve or napirmahan si Ma'am MC, para makita niya na rin siya at mapirmahan. So, bale, 67 leave form ng mga employees yung nalagyan ko doon sa Excel file. At ito na siya after kong matapos sa video na ipapakita ko. Yan. So yun lang para sa aking day 6. Day 7 ng aking on-the-job training sa Rai Construction and Development Corporation. Bale, tinuloy ko lang yung leave monitoring since may mga leave form na nadagdag. So from 67 ay naging 82 na siya. So bale, tinapos ko siya for 1 hour. Kasama na rin yung checking noong ginawa ko from day 6. So ito siya. Yan. So, bale, wala naman nang masyadong ginama for day 7 ng aking on-the-job training. Kaya, may papakita na lang akong video na umuulan dun sa labas. So, ito siya. Yan. So, yun lang para sa aking day 7. Day 8 ng aking on-the-job training experience sa Rai Construction and Development Corporation. In-approach ako ni Ma'am Marge dahil nagpapagawa siya ng list of names ng leave monitoring para gawing front page. So, yan yung ginawa ko last time. So, ito yung proseso na aking ginawa sa Excel file. Yan. Madali ko lang naman siyang ginawa dahil need ko lang i-copy yung mga names galing dun sa leave form na Excel file. At need rin nga pala siyang i-print. So, ito na yung finished product. Ayan. So, bale, yun lang yung ginawa ko para sa day 8. Since wala naman na masyadong pinagawa sa akin mula umaga hanggang maghapon. So, yun lang para sa aking day 8.
Day 9 ng aking on-the-job training sa Right Construction and Development Corporation. Nagpatulong sa akin si Sir Rendell, isang graphic artist na mag-cut ng calling card ng corporation. So bale, mga nasa 500 copies siya. So ito siya before. At ito naman siya after. Yan. So bale, after naman ng merienda break, ay in-approach ako ni Ma'am Clarice, ang secretary ni Madam, para mag-organize ng mga projects ng company. So bale, need ko siya ilagay sa brown folder. At dapat nakaayos siya na yung latest date yung nasa ibabaw. So ginawa ko siya hanggang hapon. So bale, ang nasort ko ay 2 folder ng project nila sa SCTEX Luisita. So ito. 2 folder para sa project nila sa Calaclan Road. At 1 folder para sa project nila sa PMMA. Yan. So, puro makakapal silang lahat at hirap na itupi yung folder sa dami ng laman. So, yun lang para sa aking Day 9. Day 10 ng aking on-the-job training sa Right Construction and Development Corporation. Pagkapasok ko is nagdala ko ng LAN cable na krinemp ko sa bahay pagka-uwi ko noong Day 9. So nalagyan ko na rin ng internet since September 2024 para kasi siya walang network access. So sa video na ipapakita ko ay meron na siyang internet access. So ito. Yan. So bale, ininstallan ko na rin siya ng mga Windows update. Since matagal na rin siyang walang internet at maraming updates ang need i-install, lalo na security updates para sa mas malakas na protection, lalo na mga important files ang nakalagay at baka kumalat sa ibang PC kapag na-breach ng hackers. So ito yung proseso ng pag-Windows update ko. Yan. Bale, after lunch ay tinuloy ko lang ulit yung pinapagawa sa akin ni Ma'am Clarice na mag-ayos na mga projects. So bale, ito yung mga projects na naayos ko na. So, isang folder para sa project sa Gabor. Isang folder para sa project sa Sitio Namaan. Isang folder para sa project sa Castillo. At isang folder para sa project sa Barato Street. At isang folder para sa project sa Santa Fe. At ito na siya after yung progress ko from Day 9 to Day 10. So ito sa video. Yan. So yan lang yung ginawa ko para sa Day 10. Day 11 ng aking on-the-job training sa Right Construction and Development Corporation. So nag-volunteer ako mag-committee ng paliga ng company since meron naman na akong experience at knowledge mag-operate ng scoreboard. So bale, yung hours na mag-ooperate ako ay makikredit sa aking OJT hours. So 5:30 PM ang sinabing start at maaga ako pumunta. Kaya trinay ko muna maglaro sa court nila. So, sariling court nga pala to nila boss. At dito nagpa-practice ang NBL team ng Zambales Constructicon. So, bali, binidyohan ko siya at ito yung court nila. Yan. So, sobrang ganda. At may gym pa for strength and conditioning. So, dumating na sila ma'am at sir. At nagulat ako sa scoreboard nila. Dahil wireless siya. Usually kasi, ang mga nahahawakan kong controller ay wired. At medyo mabagal ang response time. Kaya namangha ako. Ito siya sa video na ipapakita ko. Ayan. So, nakakagana talaga mag-operate dahil maganda ang equipment. So, nagpakain nga rin pala sila Madam Lynette. At ito siya, yung hamburger. Brought to you by Jollibee. Baka naman. So, bale, 2 games nga pala ang i-cover ko. At ito na yung last game.
bale, all in all, grabe, ang ganda ng experience na mag-committee sa kanilang sports fest. So, salamat po sa opportunity and it was an honor para mag-operate sa mga ganito kagandang basketball games. All for the love for the game. So, yun lang para sa aking day 11. Here's my reaction on the summary of my week 2 on the job training experience at Rai Construction and Development Corporation. So bale, mas maraming workload ang pinagawa sa akin kumpara sa week 1. Pero this is the reality and yung experience na hinahanap ko. And it's much better kesa walang ginagawa. Merong mga days na marami kang gagawin, meron namang days na wala. At need mo lang i-appreciate yon at gawin lahat ng makakaya mo. And also, na-enjoy ko nga rin palang mag-committee kahit na hindi siya related sa office work since I'm a basketball fan na rin talaga simula pagkabata. And it was an honor para mag-operate at makita kung paano sila nagsasaya outside work life. So for the second week, I will rate it as 50 out of 10 for the experience. So salamat ng marami, Rai Construction and Development Corporation para sa opportunity. So yun lang.